Tuloy-tuloy ang serbisyo publiko ng ating mga kababayan saan man sa mundo. Mula dito sa Hong Kong, ako po si Susan Kay. Bantay OCW. Yeah, yeah. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Muli po nating bisitahin ang aming official partner dito sa Hong Kong. 25 years nang naglilingkod ang Kabayan Radio dito po sa Hong Kong. Siyempre, sa pangunguna ng ating DJ Stanley Yumang, kasama si Ria Malapitan. Pero at this point, mula po sa Hong Kong, kasama ko na si DJ Stan. DJ Stan, how are you? I miss you. We miss you, Ate Sue. It's good to see you again. Oo nga, at busy ha? Busy. Oo, ito bang 2025, anong pinagkaabalahan ng ating mga kababayan dito? Usual problems pa rin, but elevated. Mas matindi na ngayon. Especially the Hong Kong government has to do with loans. Oh, Loan scams also loan here in scam. Hong Kong. Paano nangyayari yon? Mas madali na ngayon, Ate Sue, ang umutang. Mas pinadali pa ng internet, mas pinadali pa ng technology. Super easy na ngayon makakuha ng loan. Pero O teka, 28 years ago nung nagsisimula yung ating Bantay OCW, sinundan mo, 25 years ago, di ba sinasangla pa yung passport para makautang? Yes. O ngayon, paano ng style? at the comfort of your own bedroom, Oh, kahit nasa oo. bahay ka lang, Pwede na? pwede nang mangutang. Pero syempre, alam natin, it's a scam. Pag once nakuha na nila ang detalye mo, naibigay na ang pera, some of the loans are merong 100% interest rate. Ganong kalaki? Ganong kalaki. Okay. Ngayon, pinapansin na ng gobyerno ang issue Mm-mm. simply because pati ang mga amo, ang mga employer, sila na mismo ang inaakyat sa mga bahay para singilin sa mga utang ng mga household workers Eh di nila. ba, diyan pa naman galit na galit yung mga employers dito sa Hong Kong na Yes. may naniningil sa kanilang bahay? Yes. Allergic sila sa Allergic ganyan. sila oo. eh, oo. Kung sila na mismo maingat sa mga loans na para hindi sila mailagay sa ganyang klaseng sitwasyon na kinakatok sa bahay, ngayon sinasagot na nila ang katok sa bahay ng utang ng mga household workers nila. Ha? Binabayaran ng mga employer? Ah, Eh di galit sa OFW natin. marami nang tinanggal, marami nang naging court cases and so on, and that's why ngayon ang gobyerno na mismo gagawan daw nila ng batas, gagawan nila ng paraan, susubukan daw nilang i-eliminate yung mga ganitong mga fraud scams dito sa Hong Kong. But all in all, in Hong Kong, hindi lang ang ating mga kabayan ng naiipit sa mga ganyan. Kahit ang mga residents dito, especially the senior citizens ng Hong Kong, naiipit din sila sa mga scams, all types of scams. Ang dami. Teka lang, naalala ko, kasi nung 28 years ago, 25 years ago, ang issue natin, di ba, connectivity. Mahirap yung connection na yan. Ngayon na may technology na, yung modern technology, marami ring downside, ano? Yes, mas naging mura ang pag-connect sa ating pamilya. Pero mas naging madali din ang pangloloko. Okay. Kung oo. hindi ka aware. Alam naman natin na may mga phishing scams na ngayon na you are just one click away Right. from getting scammed from yung mga fraudsters, mga scammers para makuha ang information mo sa telepono. Lalo-lalo na sa mga mahilig mag-banking sa telepono nila. Lahat ng information na ganyan, madali na. Alam natin na maraming mga gustong mag-connect sa free wifi. Even that, madali na ngayon pasukin ng telepono mo. There's so many different creative ways na ngayon that even ang mga authorities mismo, not only here in Hong Kong but all over the world, sila na ang nagka-catch up. They're playing catch up because each and every time na meron ma-stop nila ang isang paraan, ang mga manloloko, may 5 pang ways kung paano ma-scam ang mga tao. Naka-advance din sila, Yes. no? So, iba na ngayon yung concentration ng pangangalaga o proteksyon sa ating mga kababayan.
hindi lang dito sa Hong Kong, definitely all over the world dito, Stan. Yes, all over the world. It seems as if kung ang bansa o ang city na tinitirahan mo is more advanced in technology, ang mga manloloko din, advanced din sila. Yeah. Oo. So saan naka-focus kayo, saan naka-concentrate ang mga programa natin para sa mga kababayan dito sa Hong Kong? Definitely financial literacy. Skill, oo. Yeah. Yan ang kailangan, yan ang isang bagay na hindi tinuturo it seems sa ating mga eskwela. Kahit na since nagsimula ang Bantay OCW, yan na ang tinutulak mo. That's true. Financial literacy sa ating mga kabayan. It's been over 20 years and it seems na bakit ganyan pa rin ang issue? But ganyan pa rin ang problema ng ating mga kabayan? It has something to do with them not knowing how to balance or control their Kaya money. nga, si Joyce De Lovieres, ang ating partner naman sa Bantay OCW program. Banker ito at siya ang nagsasagawa ng ating Pera Eskwela na programa pagdating sa financial literacy. And parang sabi mo nga, iba talaga no, pag may hawak ng pera, siguro nasa isip lang, iba yung nasa isip pa yung talagang aktual na ginagawa. There are so many ways to learn actually how to control your money. But for some reason, siguro sa pangangailangan din ng ating mga kabayan, ganun pa rin, no? Parang napupunta pa rin sila o naitutulak sila sa isang sitwasyon na mahirap talagang i-handle. Ano yun, hindi makontrol yung pagbili-bili o ano pang mga luho, tama ba? Ganun talaga. Kung ang kinalakihan natin is a life where, for example, scarce ang lahat. Oo. When you go overseas and makikita mo ang lifestyle dito sa Hong Kong, hindi ko naman sinasabi na madali kitain ang pera. But obviously, pag nakaka-loan ka ng ganong kadali, it feels as if that's the end of scarcity and time for abundance. Pero when they make loans, hindi na nila naiisip minsan ang interest rates, ang iniisip lang, ang nakikita, nasisilaw tayo because of scarcity in the past. We're thinking, it's time to be abundant. Kasi nga, DJ Stan, sabi mo, hindi na mahirap mag-apply ng loan. Yes. Kahit nasa kwarto lang nila Pwede na pala silang mabigyan ng ganung pautang. Yeah. There was a time na ang dami At wala pong... ng sanla-sanla ng passport. Yes. Doon nagkakaproblema dati. Yes. And then to think, ang pagsangla ng passport, illegal yan. Oo. You have to go through such illegal ways to get a loan. So no more na. No more. No more. It's just sa telepono mo. Oo. Sometimes, meron pa nga tayong mga cases na mga kabayan dito na nahuli na sila na mismo ang nag-advertise sa mga kabayan natin, na sila na yung nagtutulak through word of mouth. Meron tayong mga kabayan dito na bilanggo na because, for example, pati yung pag-push sa mga kabayan natin na ipagamit mo lang ang account mo. Oo. Pagamit mo lang ang account mo sa kilala ko, meron ka na agad makukuhang pera. Ganun kadali. There's so many different scams here in Hong Kong. So, ibig sabihin, pag pinahiram mo yung bank account mo, they launder money. It's money laundering. Yes. That's another way. So, it's apart from just loans. Nagdamay pa siya. May Yes. madadamay pa. Yes, Oo. meron tayong mga kabayan dito, they earn extra money or they work with partners na scammers na sila mismo. Okay. So they are hired. So scammer din sila. Scammer din Somehow. sila. They Oo. end up in that same path. So they're mahirap. There's so many dangers to avoid. But obviously technology has made it so much easier now. If you're illiterate financially, if you've never heard of that before, Pera Eskwela, for example, Oo. if you've never heard of these concepts or thoughts, hindi papasok sa isip mo talaga yan. All you want is to be abundant now para matapos na yung life of scarcity mo before. Bakit ba kasi may feeling ng resistance, no? Kapag bakit mo tinuturuan pagdating sa pera ko, parang gano'n? Again, it seems like it's a boring subject for so many. Parang Pero yun ang reality. Yes. Bakit sila nag-a-abroad, di ba? Yeah. You come abroad, you go abroad, may mission ka. Dapat
nakaset na dyan ang time. Ilang kontrata? Isa, dalawa, tatlo. Ano ang mission mo? Magkano ang gusto mong iuwi? Para makapagsimula ng proyekto, business, or makabili ng bahay. Things like that. Along the way, many people lose sight of that mission. Yun ang problema. So pasok pa rin tayo doon, DJ Stan, sa at least tama lang na bibigyan nila ng time frame yung kanilang pag-abroad. Di ba sabi nga sa studies 3 to 6 years, 3 to 5 years. Perfect yun. Pero hindi talaga nangyayari yun. Hindi nangyayari yun because kailangan nila ng support. Most of the time sa ating radio program dito, Ate Sue, marami tayong mga sulat na natatanggap sa ating mga kabayan. At ang nalalaman namin, ang nagtatagumpay ay ang mga kabayan natin na nandito na may full support ng kanilang pamilya. Suporta ang asawa, ang mga anak, suporta ang nanay at tatay. So ibig sabihin, ang trabaho nila dito, ang pamilya nila sa Pilipinas, alam na dapat within 3 contracts, makauwi na ang mahal nila sa buhay. 3 contracts is 6 years. 6 years, right? 6 years. Matagal na yun. Matagal na yun. Tama. Ang anak mong 5-year-old, magti-teenage na, papasok na sa kanyang teenage. School. Yes. Oo. And so, sometimes they lose sight of that when you're here. But, kung meron kang pamilya na alam ang mission mo at isang direksyon ninyo, suporta sila sa lahat, including kung paano gagastusin ang pera. Ikaw ang nandito, ikaw ang nagtatrabaho, sila naman doon ang nagtitipid. Sinasabi nila, binibigyan ka ng impormasyon kung ganito na ang presyo ng bilihin, ganito na ang gagastusin sa edukasyon ng ating mga anak. Alam na alam ninyo lahat kung hanggang kailan lang ang pag-stay ng OFW dito sa Hong Kong. Oo. But kung wala kang ganong support at ang pamilya natin sa Pilipinas may sariling agenda, magtatagal ka talaga dito sa Hong Kong. Kasi instead na nakaset ang budget ninyo for a month, for a year, may mga ibang pangangailangan na darating at yun ang ipupush nila sa'yo. So hindi pa rin talaga naiiwasan yung pagiging magastos. No? Hindi. Gastos ng ating kabayan. Yes. Yeah. Okay, profile ng ating mga overseas Filipino workers dito, mga kababaihan pa rin. Wala bang mga bagong job order para sa mga kalalakihan? Same, Ate Sue, drivers. Pero ngayon kasi, Ate Sue, ang napapansin namin, marami na rin tayo Pati mga babae, driver na nag-drive na Oo, sila true. because kung driver ka, kung may lisensya ka dito, mas mataas ang bayad mo eh. Oh, So, okay. instead of ang usual bayad mo na, let's say, 5,000, sometimes aabot ka ng double that. Global pa, oo. Yeah. So, Mahirap naman kumuha ng lisensya. mahirap kumuha ng Mahirap, lisensya. oo. Pero puhunan. Supported ng employers. Sila mismo ang susuporta sa mga workers nila makakuha ng lisensya. Happy din sila sa mga lady drivers eh. Yes. Oo. Yes. Kasi andun na lahat. Instead of tipid din sila. Instead of hiring 2 workers, they get everything for the price of 1. Full package na ang kanilang household worker. Not only a house manager, pero driver na rin nila. So, Well, nagkita tayo ngayon sa Hong Kong muli, DJ Stan, at alam ng ating mga kababayan yan, for 25 years, nagsasama tayo dito sa ating mga public service program. Kami naman sa Bantay OCW Foundation at hindi yan hihinto. Dahil patuloy na magsasama tayo all over the world na. Lalabas ng Hong Kong ang ating Good Evening Kabayan, ang ating Kabayan Radio at ito is pamamagitan ng ating mga global outreach program. So ang tabayanan niyo po ang mas pinalakas, mas pinaigting na partnership, pagtutulungan sa larangan ng public service ng ating kabayang DJ Stan at syempre si Miss Rhea Malapitan. Alright, imbitahin mo muli ang ating mga kabayan, DJ Stan. para sa ating mga kabayan na papunta dito sa Hong Kong, or kung meron kayong mga kapamilya na nandito sa Hong Kong, naririnig po kami sa AM 864 Radio, commercial radio. Again, AM 864 tuwing Biyernes at Sabado ng gabi, alas 9 hanggang alas 11, through Kabayan Radio's Pinoy programming sa AM 864, Hit Music Central, Friday nights, and Kabayan Radio's Late Night Live
Sabado nights, 9 to 11 p.m. Ganda nun ha, late night live. Late night live. So, Sabado nights. Sabado nights. Ay, wala kayong Sabado night. Nagpa-public service kayo ng Sabado night. Oy, Yeah. thank you very much, DJ Stan. Sa mga susunod na pag-ikot natin, mas maraming DJ Stan and Rhea makikita nila sa ating mga programa. Thank you, Hanggang sa Ate muli. Sue. More power to you. as Yes, always. thank you so much. Si DJ Stan, Stanley Yumang, mga kabayan, ang ating ever faithful, loyal partner po ng Bantay OCW Foundation, syempre sa kanyang mga programa ng serbisyo publiko dito po sa Hong Kong. Special coverage ng inyong Pilipinas Online Bantay OCW. Ako po, si Susan K.